Hirap na hirap talaga sa buhay ang pamilya ni Mang Gusting at Aling Leonora. Sila ang klase ng pamilya na mas mahirap pa sa mga tao na isang kahig isang tuka. Hindi man lamang kasi sila makakain ng 3 beses sa loob ng isang araw dahil napupunta sa pambili ng gamot ang kinikita ng matandang lalaki. Mayroon silang nag-iisang anak na dalaga na nagngangalang Patricia. Hirap man sila sa buhay ngunit hindi mo makikita sa itsura ng babae ang kanilang pagiging kapuspalad. Ang sabi nga ng mga tao ay baka ampun lamang ito ng mag-asawa o baka naman daw isinumpa ito ng isang diyosa. Nay, totoo po ba ang sinasabi ng iba na hindi niyo raw po ako tunay na anak? Naguguluhang tanong ni Patricia. Nang dahil doon ay natatawa na lamang si Aling Leonora dahil sanay na sila sa ganitong mga usapin. Hindi totoo ang sinasabi nila anak. Kami talaga ang iyong nanay at tatay. Pero kahit na kami ay hindi makapaniwala na magkakaroon kami ng sobrang gandang anak. Nakangiting sagot ni Aling Leonora. Sobrang daming mga lalaki ang nahuhumaling sa kagandahan ng dalagang si Patricia. Ngunit ang karamihan dito ay umaatras kapag nalalaman nila na mahirap lamang ang babae. Si Mang Gusting ay hindi man lamang nakatungtong sa pag-aaral at nagtatrabaho ito bilang isang karpintero. Kung minsan ay 2 beses sa isang linggo lamang ito kung magkaroon ng trabaho. Samantalang si Aling Leonora naman ay nasa kanilang bahay lamang. Palagi itong nagpapahinga dahil madalas itong atakihin ng hika. Kaya ganoon na lamang kahirap ang kanilang buhay dahil si Mang Gusting lamang ang tanging may hanap buhay. Sa edad na 23 taong gulang ni Patricia ay 4th year high school pa lamang ang dalaga. Patigil-tigil ito sa kanyang pag-aaral, ngunit sa wakas ay matatapos na ito. Kaso nga lang ay hindi na ito mag-aaral sa kolehiyo dahil hindi nakakayanin ni Mang Gusting ang bigat ng mga gastusin. Anak, pwede bang maghanap ka na kaagad ng trabaho? Nahihirapan na kasi ako. Hindi talaga sasapat sa atin kung ako lang ang kumikita ng pera. Nahihiyang sabi ng lalaki. Opo tay, balak ko na naman po talaga na maghanap ng trabaho. Matagal ko na pong gusto na matulungan kayo. Magalang na sagot ni Patricia. Isang araw ay ipinatawag si Mang Gusting ng isang matandang mayamang lalaki. May balak daw kasi itong ipagawa sa kanilang bahay. Nang makapunta doon si Mang Gusting ay manghang-mangha siya sa kanyang nakita. Sobrang laking bahay nito at sigurado siya na pagmamay-ari ito ng isang mayamang pamilya. Nalaman niya na simpleng butas lang pala ng bubong ang ipapagawa nito sa kanya. Sa loob ng maikling minuto ay agad niyang natapos ang kanyang trabaho. Sir, tapos na po ako. Sigurado po ako na wala na pong tutulong tubig sa inyong bubong. Nakangiting sabi ni Mang Gusting. Maraming salamat. Ito nga pala ang 2,000 piso. Sagot ni Mr. Antonio. Gulat na gulat si Mang Gusting sa halagang ibinayad sa kanya ng matanda. Kung sa tutuusin ay ang 100 piso ay malaki ng halaga kapalit ang kanyang nagawa. Naku sir, sobrang laki naman po nito. Simple lang naman po ang aking naging trabaho. Nahihiyang sabi ni Mang Gusting. Walang problema dahil kailangan mo yan. Teka, bago ka umalis dito, tatanungin lang kita kung may kilala ka ba na pwedeng maging kasambahay. Ang gusto ko ay yung medyo bata pa para malakas pa ang pangangatawan. Tanong ni Mr. Antonio. Agad pumasok sa isipan ng lalaki ang kanyang anak. Tiyak niya na magiging maayos ang trabaho nito sa pangangalaga ng mayamang pamilya. Pwede ko pong ipasok sa inyo ang aking anak na si Patricia. Masipag po ang aking anak at marunong po sa lahat ng mga gawaing bahay. Bukas na bukas din po ay papupuntahin ko po siya rito. Nagmamadaling sagot ni Mang Gusting. Nang makauwi sa bahay ang lalaki ay agad niyang ipinaalam kay Patricia ang magandang balita. Sa gabing iyon ay nakapag-ulam sila ng masarap nang dahil sa malaking halaga ang natanggap ng matanda. Kinabukasan ay agad na pumunta ang mag-ama sa bahay ni Mr. Antonio. Ito nga po palang aking anak na si Patricia. Siya po ang sinasabi ko sa inyo na ipapasok ko po sana bilang isang kasambahay. Magalang na sabi ni Mang Gusting. Takang-taka talaga si Mr. Antonio dahil hindi mo mapagkakamalan na anak ito ng isang karpintero. Sobrang ganda kasi talaga ni Patricia na para bang mas mayaman pa ang itsura kaysa sa kanila.
Sigurado ka ba talaga na ipapasok mo siya bilang isang kasambahay? Sobrang ganda ng anak mo. Parang kasing edad lamang din siya ng anak kong binata. Sagot ni Mr. Antonio. Hindi na nagdalawang isip pa ang mayamang lalaki at agad na tinanggap sa trabaho ang anak ni Mang Gusting. Naging masaya naman ito matapos niyang malaman na masipag ang dalaga. Masarap itong magluto at hindi mo makikita na madalas itong magpahinga. Patricia, uuwi ang aking anak sa isang araw dahil noong nakaraang linggo ay katatapos niya lang sa kanyang pag-aaral. Gusto kong makilala mo siya. Nakangiting sabi ni Mr. Antonio. Lumipas ang isang linggo ay nagulat na lamang ang anak ng matandang lalaki. Nagtataka ito kung bakit may isang magandang dilag ang nasa kanilang pamamahay. Mawalang galang na. Pero sino ka at ano ang ginagawa mo dito? Tanong ng binatang si Albert. Pasensya na po kayo sir kung hindi po ako nakapagpakilala. Ako nga po pala ang inyong kasambahay. Masaya po ako na makilala kayo. Magalang na sagot ni Patricia. Gulong-gulo pa rin ang binatang si Albert dahil baka niloloko lamang siya ng babae. Hindi siya naniniwala na kasambahay doon si Patricia. Baka pakana ito ng kanyang ama para surpresahin siya sa muli niyang pagbabalik sa kanilang bahay. Oh, anak, nandito ka na pala. Ito nga pala si Patricia at siya ang katulong natin dito. Nakangiting sabi ni Mr. Antonio. Hindi niyo po ba ako niloloko? Malabo po na maging kasambahay ang magandang babae na katulad niya. Nagtatakang sagot ni Albert. Ngunit sa loob ng isang araw ay napatunayan na rin ng binata na totoo nga ang sinasabi ng dalawa. Agad siyang nagkaroon ng paghanga sa dalaga dahil sa loob ng mahabang panahon ay ngayon lang siya nakakita ng ganito kagandang babae. Sa totoo lang ay babaero ang lalaking si Albert. Wala itong balak na magseryoso sa kanyang mga nakakarelasyon at katawan lamang ang kanyang habol. Parang ganito rin ang naiisip niyang gawin kay Patricia. Alam niya sa kanyang sarili na madali niya lang makukuha ang dalaga. Bigyan niya lang ito ng malaking halaga ay tiyak nang bibigay ito sa kanya. Patricia, mayroon ka na bang nobyo? Kung wala pa ay hindi ako maniniwala. Sa ganda mong yan ay imposible na sa'yo ay walang humahanga. Pasimpleng tanong ni Albert. Naku sir, wala pa po sa isip ko ang pagkakaroon ng kasintahan. Kailangan ko po munang magtrabaho upang matulungan ang aking pamilya. Magalang na sagot ni Patricia. Kung ganun, ay pwede ba kitang ligawan? Madali ang tanong ng binata. Gulat na gulat si Patricia sa sinabi ng anak ng kanyang amo. Hindi pa siya nagtatagal doon ng isang buwan, ngunit ganito na pala agad ang pwedeng mangyari. Naku sir, tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, wala pa po akong balak na pumasok sa isang relasyon. Natatawang sabi ni Patricia. Alam ko na gusto mong tulungan ang pamilya mo, kaya kung maging tayong dalawa, ay pwedeng ako na ang gumawa noon para sa'yo. Pangaakit ni Albert. Hindi na lamang sumagot ang dalaga at ipinagpatuloy na lamang nito ang kanyang ginagawa. Maya-maya lamang ay lumabas siya ng bahay upang pumunta sa palengke nang bigla niyang makasalubong ang isang matandang ale. Binigyan siya nito ng payo tungkol sa anak ni Mr. Antonio. Di ba, ikaw yung bagong kasambahay ni Mr. Antonio? Mag-ingat ka sa kanyang binatang anak dahil sobrang babaero nun. Lahat ng makarelasyon ay sinasaktan at ang habol lang ay ang katawan. Payo ng isang matandang babae. Nabiktima na rin daw nito kahit na ang kanyang anak na dalaga. Pinangakuan ng isang magandang buhay, ngunit nang hindi makuha ang katawan ay nagawang saktan. Nagreklamo sila sa mga pulis, ngunit walang nagawa ang mga ito dahil sadyang mayaman ang pamilya ni Mr. Antonio. Maraming salamat po sa payo. Nagsasabi nga po siya sa akin na kung pwede daw po siyang manligaw. Pero tinanggihan ko naman po ang kanyang alok. Sagot ni Patricia. Kitang-kita ng dalaga na para bang nakahinga ng maluwag ang matanda matapos itong marinig ang mga sinabi niya. Lumipas ang ilang minuto ay nakatapos na sa pamimili si Patricia kaya umuwi na ito sa bahay ng kanyang amo. Nakita niya doon si Albert na palaging nakatingin sa kanyang dibdib. Para bang isang lalaki na uhaw na gustong makuha ang kanyang katawan. Tuwing araw ng linggo ay pahinga ni Patricia kaya umuwi muna sa kanilang bahay ang dalaga.
Habang kasama ng babae ang kanyang pamilya, ay gulat na lamang siya sa kanyang nakita. Nasa harapan ng kanilang bahay ang binatang si Albert at gusto daw nitong makilala ang mga magulang ni Patricia. Kayo po ba si Mang Gusting? Ako nga po pala ang anak ni Mr. Antonio at gusto ko po sanang magsabi sa inyo kung pwede ko po bang ligawan ang inyong anak. Magalang na tanong ni Albert. Hindi makapaniwala si Mang Gusting na magugustuhan ng mayamang binata ang kanilang anak na dalaga. Kung sakaling ang dalawang magkatuluyan, ay tiyak niya sa kanyang sarili na makakaahon sila sa kanilang matinding kahirapan. Aba, oo naman. Sino ba naman ang hindi kayo magugustuhan? Pumapayag po ako na ligawan niyo ang aking anak. Magalang na sagot ng matanda. Kung gano'n naman po pala, ay aalis na rin po ako kaagad. Gusto ko lang po talaga na sa inyo magsabi. Nang sa ganon ay magtiwala po kayo na gusto ko po talaga si Patricia. Mapanlin lang na sabi ni Albert. Gulat na lamang ang dalaga sa naging sagot ng kanyang ama. Anak, kung magkatuluyan kayo ay magiging mayaman na tayo. Hindi na tayo mahihirapan sa ating buhay at makakakain na tayo ng 3 beses sa loob ng isang araw. Masayang sabi ni Mang Gusting. Pero tay, hindi po mabuting tao si Albert at yan po ang sabi sa akin ng ibang tao. Paliwanag ni Patricia. Bakit? May pruweba ka ba? Malamang sisiraan nila si Albert dahil baka maunahan mo pa sila. Natatawang sagot ni Mang Gusting. Nang dahil doon ay naguguluhan na rin ang dalaga. Hindi niya rin naman nakita na masama talagang tao si Albert, ngunit sa kanyang pakiramdam naman ay tama siya sa kanyang hinala. Lumipas pa ang mga buwan ay nalaman din ni Mr. Antonio na may balak ligawan ni Albert ang kanilang kasambahay. Maganda naman si Patricia, kaya walang nagawa ang matanda kundi ang suportahan ng kanyang anak. Swerte ka na kay Patricia. Hindi na importante kung mahirap lang siya dahil marami na naman tayong pera. Nakangiting sabi ni Mr. Antonio. Wala pang relasyon si Patricia at Albert, ngunit napagdesisyonan agad ng matandang lalaki na ipakasal ang dalawa. Pumunta si Mr. Antonio sa bahay ni Mang Gusting upang paghandaan ang gagawing kasalan. Aba, kung gano'n naman po pala Mr. Antonio, ay pabor po ako sa mangyayaring kasal. Wala pong problema sa akin kung magkatuluyan silang dalawa. Sa totoo nga po ay masaya pa ako na sila po ang magiging mag-asawa. Masayang sabi ni Mang Gusting. Talagang hindi makapaniwala si Patricia sa kanyang mga narinig. Wala siyang kaalam-alam na may ganito na palang plano ang kanyang ama at ang kanyang amo na si Mr. Antonio. Para bang wala na siyang kalayaan pa na magdesisyon para sa kanyang sariling nararamdaman. Hindi niya naman gusto si Albert, ngunit agad na magkakaroon ng isang grandeng kasalan. Tay naman, dapat kinausap niyo naman muna ako. Hindi yung agad kayong papayag. Hindi ko naman po gusto si Albert. Umiiyak na sabi ni Patricia. Ngunit nang lumipas ang mga buwan ay walang nagawa ang dalaga. Ito na ang araw ng kasal at tinihintay na lamang siya sa altar. Takang-taka naman ang maraming tao nang hindi nila makita si Patricia. Napag-alaman ng karamihan na hindi pala ito pupunta. Nagtago ito kaya talagang hiyang-hiya si Mang Gusting. Pera na sana, kaso naging bato pa. Lumipas pa ang ilang minuto ay nagsiuwian na ang mga bisita. Talagang galit na galit si Mr. Antonio at agad na tinanggal sa trabaho ang dalaga. Huwag na kayo magpapakita pa sa amin dahil pinahiya nyo kami sa maraming mga tao. Anong akala nyo? Maghahabol kami sa pamilya nyo? Galit na sabi ni Mr. Antonio. Isang linggo ang lumipas ay umuwi na si Patricia sa kanilang bahay. Humingi ito ng pasensya, ngunit naiintindihan din naman ito ng kanyang mga magulang. Sobrang laki talaga ng panghihinayang ni Mang Gusting. Mayaman na sana sila kung sakaling natuloy ang kasalan. Lumipas ang 2 taon ay nanatili silang mahirap. Nabalitaan na lamang nila na nagkaroon na ng asawa si Albert. Napapailing na lamang si Mang Gusting nang maalala niya ang lahat. Ngunit lumipas pa ang isang buwan ay isang nakakatakot na balita ang kanilang nalaman. Nakulong si Albert nang dahil sa isang matinding pagkakasala. Pumanaw ang asawa nito matapos tapusin ng lalaki ang buhay ng babae. Pinahirapan at sinaktan hanggang sa ito ay malagutan. Hindi na lamang makapagsalita si Mang Gusting
sapagkat tama pala ang sinasabi ng kanyang anak. Patricia, maraming salamat naman at hindi natuloy ang inyong kasal. Patawarin mo ako kung nakatingin lamang ako sa pera. Umiiyak na sabi ni Mang Gusting. Wala pong problema. Ang mahalaga po ay magkakasama tayo kahit mahirap po ang buhay. Nakangiting sagot ni Patricia. Lumipas sa mga buwan ay na-discover ang kagandahan ng dalaga. May isang mayamang babae ang kumuha sa kanya bilang isang model. Nang dahil doon ay nagbago ang kanilang buhay. Marami pang mga negosyante ang kumukuha sa kanya para i-endorse ang kanilang mga produkto. Hindi nagtagal ay pinasok na rin ni Patricia ang pagiging isang artista at dito niya nakilala ang kanyang magiging asawa. Natupad na ang pangarap ni Mang Gusting na maging maayos ang kanilang buhay at higit sa lahat ay mabuting lalaki ang nakatuluyan ng kanyang anak. Nagkaroon siya ng isang apo at walang pinagkaiba ang itsura nito kay Patricia. Sobrang ganda rin ng batang ito. Kaya simula noon ay naging masaya na ang kanilang pamilya. Sa pagiging isang karpintero ay iba na ang pinagkakalibangan ni Mang Gusting sa panahon ngayon. Naging personal driver na lamang siya ng kanyang anak. Ang kanyang asawa naman na si Aling Leonora ay nanumbalik ang lakas ng pangangatawan. Ito ang matagal na nilang pangarap, ang makalaya sa matinding kahirapan. Huwag tayong umasa sa madali ang kayamanan, bagkus ay magsikap tayo upang matupad natin ang ating mga pangarap. Huwag nating pakialaman ang nararamdaman ng iba, lalong-lalo na sa tao na gusto nilang makasama sa kanilang buhay. Ang pag-ibig ay hindi nabibili ng pera. Ang pag-ibig ay kusang nararamdaman. Kung mahal mo talaga ang isang tao ay wala kang hahanapin sa kanya. Mahirap man ito o mayaman, ang mahalaga, kayong dalawa ay nagmamahalan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.